Mula sa puso ng isang kaharian kung saan ang mga bituin ay bumubulong. Ang mga Diyos ay nasa matinding pangangailangan at humihiling sa iyo. Ang banal na liwanag ay humuhupa sa harap ng papalapit na kadiliman. At ang kanilang kapangyarihan ay tila isang mahinang bulong sa hagupit ng sakuna. Ang mga sinulit ng mahika at tadhana ay nasa iyong mga kamay. Kailangan namin ng iyong tulong. Ang balanse ng kalikasan ng mundo ay nasa panganib. Hahakbang ka ba upang sagutin ang tawag sa panunumbalik ng ating mundo? Tulungan mo kami. Kamusta? Ako si Makoy. Ito naman ang aking makulit, ngunit maastang kaibigan na si Lulu. Kami naglalakbay ngayon upang gawin ang aming misyon na linisin at iligtas ang ating kapaligiran. Makoy, malapit na ba tayo? Ilang araw na tayo naglalakbay eh. Ha? Teka lang. Ano yung masangsang na amoy na to? Ang baho! Mukhang alam ko na kung saan nanggagaling, Lulu. Ha? Saan? Dito! Sumunod ka sa akin! Sandali lang, Makoy. Hintayin mo ako. Ano kaya sa tingin mo nangyari dito? Gusto mo bang ipaliwanag ko sa'yo kung anong water pollution? Oo, Lulu! Alam mo ba, Makoy, na ang water pollution ay nangyayari kapag ang mga bagay tulad ng basura, kemikal, dumi, o maruming tubig galing sa bahay o pabrika ay napupunta sa mga katubigan tulad ng ilog, lawa, at dagat. Dahil dito, ang kontaminadong tubig ay hindi naligtas inumin, ipandigo, at kadalasan ay namamatay ang mga isda at iba pang mga hayop. Maaari nating solusyonan ang problemang ito kung magtatapon tayo ng basura sa tamang lagayan. Tayo ay magre-recycle at iwasan ang labis-labis na paggamit ng plastic. Malaking bagay rin kung mga pabrika ay gagamit ng teknolohiya upang maiayos nila ang pagtapon ng kanilang basura at kemikal. Dapat ay sabay-sabay nating protektahan ang anyong tubig dahil lahat tayo ay nakadepende rito. Ha? Alam mo, Koy. Ano yan? Huwag kayong matakot sa akin. Isa akong kaibigan. Isang kaibigan? Ako si Agoy, ang tagapangalaga ng mga anyong tubig sa lugar na to. Hala, ang galing! Hindi bubuka yung bibig niya pag nagsasalita. Pero, anong nangyari sa'yo? Kailangan ko ng tulong ninyo, kaibigan. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung anong sanhi ng polusyon na to. Ang nakita niyo sa ibinahagi kong pangitain ay si Dakila. Sino naman yun? Si Dakila ay isang oportunistang leader at makapangyarihang nilalang sa malapit na bayan dito. Sinisira niya ang kapaligiran upang kami mga tagapangalaga ng kalikasan ay lumabas para makuha ang aming mga artepakto at gamitin ito sa kasamaan. Dahil sa kagagawa niyang ito, maraming naapektuhan katulad ng pag-alis ng mga hayop na naninirahan dito at gayon din ang panghihina at pagkamatay ng mga isda sa ilog. Dahil dito, nakaapekto ito sa aking kalagayan at ako ay nanghina dahilan kung bakit nabigo akong pigilan si Dakila. Ang sama naman niya, Lulu. Kailangan natin siyang pigilan. Pero bago yan, linisin muna natin tong ilog. Nararamdaman ko ang determinasyon sa iyong puso, kaibigan. Kaya ito, ipagkakaloob ko sa iyo ang artepakto na may kapangyarihan ng tubig. Umaasa ako na gagamitin mo ito sa kabutihan para matulungan ako na lutasin ang problema na to. Maraming salamat, Agwe. Pero, Lulu, paano naman natin matatanggal ang mga basura sa ilog? Kapangyarihan lang kasi ng tubig ang meron ako ngayon. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko. Gusto mo bang ipaliwanag ko sa'yo ang solid waste management? Maaari ba, Lulu?
Ang solid waste ay ang basurang itinatapon natin araw-araw katulad ng mga plastik ng pagkain, plastik na bote, mga tirang pagkain at iba pa. Katulad na lang ng mga basurang iniwan ni Dakila sa ilog kasama ng mga kemikal at langis. Dahil dito, nagiging madumi ang paligid na nagiging sanhi ng agarang pagbaha kapag umuulan at pagkakasakit ng mga tao at hayop. Para masolusyonan ito, maaari tayong magbawas ng basura sa pamamagitan ng 5 R's o ang refuse, reduce, reuse, repurpose at recycle. Dapat tayo ay nagtatapon ng basura sa tamang basurahan at maaari din tayong sumali sa mga paglilinis ng ating komunidad. Sa pagtutulungan, mapapanatili nating malinis at maganda ang ating kapaligiran. Naitapon ko na ang mga basura sa tamang tapunan. Ngayon naman ay lilinisin ko na ang ilog gamit ang kapangyarihan na binigay sa akin ni Agwe. Salamat sa inyong tulong, kaibigan. Mag-iingat kayong dalawa. Ngayon ay dadami na ulit ang mga hayop na bumibisita sa ilog na to upang makainom at manirahan. Kita mo na, Makoy. Sabi ko sa'yo, kaya mo yan eh. Sandali lang. May nakaligtaan ba tayong linisin? Ayun! Buti na lang nakita natin. Halika na, Makoy, at may kailangan pa tayong tapusing misyon. Ito na, ito na! Ang siya talagang makatulong, no, Lulu? Siyempre naman, bukod sa pagtulong, marami ka pang matututunan. Kaya nga eh. Ha? Mukhang malapit-lapit na tayo sa destinasyon natin, Lulu. Pero ang mga puno... Maaaring sanhi ito ng deforestation, Makoy. Ha? Deforestation? Ah, basta. Ano naman ibig sabihin nun? Gusto mo bang ipaliwanag ko sa'yo kung ano ang deforestation? Oo naman! Ang deforestation ay nangyayari kapag maraming puno ang pinuputol at nasisira sa mga kagubatan. Kadalasan itong ginagawa para makapagpatayo ng mga gusali at gawing uling para sa mga makina ng mga pabrika. Kapag naubos ang mga puno, maaari itong magdulot ng pagbaha, landslide at mas mainit na panahon. Upang masolusyonan ito, maaari tayong magtanim ng mas maraming puno bilang kapalit ng mga pinutol na puno sa kagubatan. Kung hindi tayo action ngayon, mas makakalbo lamang ang kagubatan at tayo mismo ay mapeperwisyo kapag nagpatuloy ito. Ganun pala yun? Huwag mong sabihin kagagawan na naman to ni... Tama ang iyong sapanta, kaibigan. Si Dakila ang may kagagawan nito. Ha? Paano mo nalaman? Oo nga. At sino ka? Huwag kayong mabahala. Katulad ni Agwe, isa rin akong tagapangalaga sa lugar na to. Ako si Mapulon, ang tagapangalaga ng lupa. Andito ako para tulungan ka, kaibigan. Ah, ganun ba? Hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang sanhi kung bakit putol at patay ang mga puno rito. Grabe talaga yung Dakila na yun. Di na siya naawa. Kailangan na talaga natin siyang kaharapin sa lalong madaling panahon para hindi na siya makapinsala pa. Nararamdaman ko sa iyong puso ang sinseridad sa pagliligtas ng ating kalikasan, kaibigan. Kaya tanggapin mo itong handog kong kapangyarihan ng lupa. Umaasa ako na gagamitin mo ito sa kabutihan. Maraming salamat, Mapulon. Wow, Makoy! Maaari mo yung gamitin para masolusyonan tong problema na to. Alam ko na ang aking gagawin. Huwag din natin kalimutang magtanim. Ang galing mo, Makoy! Naging makulay at masagana na ulit ang lugar na to.
Wow, tingnan mo Makoy. Nagbalik na muli ang mga hayop na naninirahan dito. Oo nga eh. Ang siyang makita na ganito ang ating paligid. Sa tingin mo ba, may nakaligtaan tayong linisin? Ayun! Sabi na eh. Tara na Makoy. Kailangan pa nating harapin yung dakila na yun. Ito na, ito na. La 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 la. Hindi ba parang dumidilim ang paligid? Oo nga no. At ang baho rin. Mukhang smog ang makapal na usok na to. Gusto mo bang malaman anong ibig sabihin nun? Oo naman. Ang smog ay maruming hangin na parang hamog. Ito ay pinagsama-samang usok mula sa mga sasakyan, pabrika at pagsusunog ng basura. Sa lugar natin, madalas itong nakikita sa mga usok na lungsod. Para masolusyonan ito, maaari tayong gumamit ng mga malinis na enerhiya katulad ng enerhiya ng araw, pagbibisikleta o paglalakad papuntang school. Maaari din natin paalalahanan ng lahat na huwag magsunog ng basura. Kagaya ng nabanggit natin kanina, mas mabisa kung tayo ay magtatanim ng mga puno para malinis ang hangin. Kahit sa maliliit na mga bagay ay maaari nating panatilihing malinis ang hangin. Ha? Narinig mo yun? Ang pangalan ko ay Amihan at kailangan ko ng tulong mo. Ang aking himpapawid o kay dilim. Ang pagsupil ng lugar na ito ay kagagawa ng isang walang pusong nilalang na si Dakila. Kailangan nating umaksyon. Siyempre naman, Lulu. Ha! Ah! Malaking pasasalamat ang handog ko sa inyong dalawa. Tunay nga na isa kang mabuting nilalang. Hayaan mong ihandog ko sa iyo ang isang artepaktong makakatulong sa paglalakbay mo. Wow! Maaari mo itong gamitin upang matanggal ang makapal na usok sa lugar na ito. Ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng hangin. Salamat. Gagamitin ko ito sa tama. Ha! Wow! Nagawa natin! Wow! Ang galing mo, Makoy! Hanggang sa muli! Paalam! Paalam! Bago tayo umalis, may naiwan ba tayo? Hindi natin makakalimutan yan. Mukhang malapit-lapit na tayo sa pupuntahan natin, Makoy. Isang dihamak na paslit ang mahamon sa lakas ko. Hindi ka na dapat nagpunta rito. Hindi tama ang ginagawa mo. Tingnan mo yung paligid. Punong-puno ng usok. Yung ilog. Ang dumi-dumi na. Yung lupa. Balot na balot ang basura. Hindi ka ba nagtataka bakit walang tao sa paligid? Umalis lahat sila sa lugar na to dahil sa kagagawan mo. Nang dahil sa polusyon na dala mo, ang hirap ng huminga sa lugar na to. At hindi lang mga tao na pweperwisyo. Pag ang mga hayop, ang mga halaman, ang lupa, at ang dagat ay naapektuhan na rin. Ayos lang ba sa'yo yun? Sisisiyan nito! Ha? Nandito kami para pigilan ka. Sumusobra na. Ako, si Dakila, ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ya!
Nagawa natin! Siyempre naman, ikaw pa ba? Natutunan ni McCoy na ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng mga tiyak na problema sa kapaligiran, kundi pati na rin ang pag-unawa at pag-aalaga nito upang mapanatili nila itong maganda at mapayapa. Nang maibalik nila ang balanse ng kapaligiran, napagtanto nila na hindi pa rin tapos ang kanilang paglalakbay dahil ang mundo ay nangangailangan ng patuloy na pangangalaga at atensyon. Ang kanilang paglalakbay para sa kapayapaan sa kapaligiran ay nagpapatuloy at ipinalaganap nila ang kanilang bagong natuklasang karunungan sa mga komunidad sa buong mundo.